Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Dahil po sa inyong programa na iparating ninyo sa inyong mga taga-subaybay ang mga natatagong lihim tungkol sa mga aswang, pati na rin ang tungkol sa mga agimat at mutya. Noong una ko pong mapakinggan ang inyong storyang itinampok, sobra po akong nasayahan at natakot sa mga kwentong aking narinig. Mayroon din po akong kwentong ibabahagi, isang kwentong ngayon ko lamang po bubuksan. Ito ay dahil marami po sa atin ang may malawak na hangaring magkaroon ng ganitong klasing agimat na siyang panlaban sa mga aswang o kampon ng kadiliman. Sisimulan ko na po ang natatanging kwento tungkol sa naging karanasan ko sa mga aswang taong 1970. Siya nga po pala, ako po si Nardo, taga San Juan, Batangas. Dito na po ako lumaki, buhat ng kami ay iwan ng aming mga magulang. Kasama ko ang aking kapatid na si Kuya Lito. Dalawa lang po kaming magkapatid. Natatandaan ko, Kuya Bari, kung gaano kami naghirap ng aking kuya, buhat ng iwan kaming parang aso sa lansangan. Walang pagkain, walang damit at walang masisilungan. Hindi namin alam kung ano ang pwedeng dahilan nila kung bakit nila kami inabandona. Sa pagkakatanda ko lang po ay mabait naman po kaming mga anak, masisipag at hindi po kami pasaway. Nagpakalayo-layo sila at hindi na namin alam kung saan sila napadpad. Masakit sa amin ang pangyayaring iyon, pero wala kaming nagawa kung hindi tanggapin at yakapin kung ano ang ibinigay sa amin ng kapalaran. Minsan ay may nakapagsasabi nga sa amin na nakikita daw nila ang mga magulang namin na nagagawi sa bundok ng San Agustin, pero hindi na lang kami umiimik at di na namin ginusto pa napuntahan sila doon. Pero ni minsan ay hindi namin sinubukan na sundan po talaga sila doon. Pakiramdam kasi namin noon, ayaw na nila kami. Ayaw na nila ng responsibilidad at higit po sa lahat ay hindi na nila kami mahal o minahal nga ba talaga nila kami. Sa bukid kami nakatira, Kuya Bari. Gumawa doon si Kuya ng isang maliit na barong-barong sa tabi ng isang maliit na ilog. Dahil parehas naman kaming di maari pang magtrabaho ay nabuhay po kami sa pagtatanim at pagkain ng mga kamuting kahoy, taro at ilan pang prutas na nakikita lang namin sa kabukiran. Malinis ang ilog po sa tabi nito. Merong bukal na maaaring makunan ng maiinom namin. Sumasalok din kami sa bukal para ibenta sa simbahan na ginagamit ng mga pari sa pagbebendisyon o para ipamahagi sa taong bayan na nangangailangan ng banal na tubig. Sadyang mas mabisa umano ang banal na tubig na mula daw sa bukal at mabisang pamuksa o pangtaboy sa mga aswang. Pinangangambahan kasi ng mga panahong iyon ang bali-balita tungkol sa mga pagsalakay at pagpatay ng mga aswang, lalong-lalo na sa mga taong inaabot ng gabi sa lansangan. Ang mga pinag-uusapang aswang ay mahuhusay sa pagbabalat kayo sa pamamagitan ng pagpapalit anyo tulad ng baboy ramo, isang pusa o kaya ibon o aso. Ang kinatatakutang aswang po sa lugar na ito ay mailap at mahirap hulihin. Wala ring nangahas na kalabanin at sitahin ang mga pinaghihinalaan nila dahil malalakas ang mga ito at kapag ka nakanti ay ubusan ng lahi ang kalalabasan. Ang mga ito ay kayang makihalubilo sa mga tao sa araw. Normal silang tignan, nagtatrabaho, naglilinis ng mga bahay, nakikipagkwentuhan pa nga sa kapitbahay na parang ordinaryong tao lang sila. Ang aswang na ito ay makikilala lamang kapag ka titingnan gamit ang pangsilip o ang pagsilip sa pagitan ng iyong dalawang paa. Isang araw, nagbubungkal ako noon ng lupa para sa itatanim kong kamuting kahoy nang may isang matandang dumaan sa tabi ng aming bakuran.
Makikiraan lang, sambit nito. Napalingon po ako sa kanya. Nakita kong hirap na hirap siya sa pagpasan ng mga kahoy na kanyang daladala. Dahil likas po sa aming magkapatid ang pagiging matulungin, ay inalok ko siya ng tulong. Tinulungan ko siyang maibaba sandali ang mga kahoy na pasan-pasan upang makapagpahinga muna. Binigyan ko din siya ng maiinom na tubig. Labis naman itong nagpasalamat sa akin habang iniuunat nito ang kanyang mga braso at ang kanyang likod. Tinanong ko siya kung saan ito nanggaling at kung bakit matanda na ay nagbubuhat pa rin ito ng mga ganoong kabigat na bagay. Ang sagot lamang niya, ako ang totoo niyang sadya at ang aking kuya. Ikakasal ang kanyang anak at nangangailangan siya ng tulong para sa gagawing paghahanda. Nang marinig ito ni kuya, lumapit siya sa amin upang makisali sa aming usapan. Agad itong pumayag nang alokin kami ng salapi bilang kabayaran sa aming magiging serbisyo. Kinabukasan ay maaga kaming gumayak. Bago kami tumuloy sa lugar ng matanda ay dumaan muna kami sa simbahan upang idaan sa padre ang aming daladalang mga tubig na galing sa bukal. Naalala ko pa nga, sobrang bait ng paring iyon sa akin. Palagi itong masaya kapag ka nakikipag-usap at panay pa ang bigay nito sa akin ng mga regalo at kung ano-ano. Minsan nga, inanyayahan din niya ako sa simbahan para sa isang libreng pagkain at siya na rin ang nagturo sa akin para magsulat, magbasa at magbilang. Ngunit nagulantang kami sa masamang balita na sumalubong sa amin ni kuya. Nagkakagulo ang mga tao sa simbahan nang dumating kami doon. Labas-pasok rin ang mga otoridad na nag-iimbestiga. Kuya, ano nangyari kay Father? Tanong ko sa sakristan na nakilala ko na rin dahil madalas ako sa simbahan. Umiiyak nitong sinabi sa akin na natagpuan nilang wala ng buhay ang kaawa-awang pari kinabukasan sa sarili nitong silid. May mga sugat itong maliliit na animoy parang maihahalin tulad sa mga tuka ng malaking ibon. Sabi pa nga ng sakristan, may nakita daw itong itim na ibon na aaligid-aligid sa simbahan pagsapit pa lamang ng 6:00 ng gabi. Wala siyang kaalam-alam na masamang pangitain pala iyon para sa pari. Walang naglakas loob na magsabi ng kanilang mga hinala. Ngunit sa binanggit ng aking kausap ay alam ko na dinali ng isang aswang ang pinakamamahal kong pari. Natakot ako dahil maski pala alagad ng Diyos ay kaya nilang biktimahin. Wala na silang pinipili. Wala na talaga silang pinapatawad. Kasabay ng takot, Kuya Bari, ay naramdaman ko ang labis na lungkot dahil sa pangyayaring iyon. Nanghihinayang talaga ako sa kanyang buhay. Sayang, napakabait pa naman niya. Samantala ay napansin ko ang biglaang pananahimik ng aking kapatid. Nakita kong umalis ito sa karamihan ng mga tao at pumunta mismo sa loob ng simbahan. Sinundan ko naman siya hanggang sa nakita kong nilapitan niya ang puon na nakalagay sa altar. Alam ko kung anong bagay ang naroroon. Isang kwintas na may palamuti ng pangil ng baboy ramo. Kinuha niya ito. Madalas ikwento sa akin ng pari ang tungkol sa bagay na iyon, kasabay na rin ang mga kwento na tungkol sa mga aswang. Noong hindi pa siya pari, Kuya Bari, at binatilyo pa lamang ay palagi daw siyang isinasama ng kanyang lolong babaylan sa pangangalap ng mga mahuhusay na halamang gamot sa kagubatan. Subalit isang araw, nakatagpo sila ng isang aswang na nag-anyong baboy ramo. Dahil likas na may kakayahan at kaalaman ang kasamang matanda ay nagapi daw nila ito. Kinuha ng lolo niya
ang pangil mula sa katawan ng aswang na ito at umuwi na sila. Ang lolo niya ay kabahagi sa isang grupo ng etniko na matatagpuan sa Mindanao. Maalam daw ito sa paggagawa o paggawa ng mga mutya at anting-anting. Kaya naman nang marating nila ang kanilang kubo ay pinanood daw niya ang lolo niya sa paglilinis at pagsasaayos sa pangil. Nakita niyang nagdikdik ito ng iba't ibang bato na may bertud, tapos daw ay may isinulat ito sa isang papel na parang mga uri ng orasyon gamit ang sarili nilang lingwahe. Ang mga ito ang ipinalaman sa loob ng pangil ng baboy rabo. Ayon sa kwento niya, mabisang pangontra iyon sa mga aswang o maaari daw gamitin upang makatawag o makapag-hipnotismo ng ganoong klasing nilalang. Iniregalo sa kanya iyon ng kanyang lolo bago siya kunin at dalhin ng ina sa lungsod upang makapag-aral ng kolehiyo. At pinili nito ang pagpapari at pagsisilbi sa simbahan matapos ang 2 taon. Binitiwan nito ang pangarap ng ina na makapagtapos siya sa pagiging isang guro para sa pagnanais niyang maging isang lingkod ng simbahan. Dati-dati daw, palagi niyang suot ang kwintas na iyon. Ngunit noong maging pari ito, nagdesisyon siyang ilagay na lamang iyon sa paanan ng isang rebulto. Inamin nito sa akin na hindi na siya karapat-dapat na humawak noon dahil may nagawa siyang malaking pagkakamali. Hindi ko naman siya tinanong noon kung ano iyon kasi nga tumahimik na siya at yumuko. Nagkaroon ako ng interes tuloy na pakinggan ang mga kwentong iyon dahil sa tuwing umuuwi ako ay isinasalaysay ko din iyon kay kuya at napapansin kong napapasaya ko naman siya. Magmula kasi nang iwanan kami ng aming mga magulang ay naging malungkutin na siya at minsan ay nakikita kong nakatanaw lamang ito sa kawalan. Dinampot din ito ang 2 o 3 botelya ng banal na tubig na nakatabi rin sa rebultong puon na iyon. Kaagad naming nilisan ng simbahan at tinungo na ang bahay noong matanda na pagtatrabahuhan namin para sa araw na iyon. Halos mga 1 oras siguro naming nilakad ang bundok ng San Agustin. Naratnan namin na marami ng mga tao at abala na sa paggawa ng mga lamesa. Sinalubong agad kami ng tuwang-tuwang matanda na si Lolo Igme. Ganun rin ang mga taong nasa handaan. Agad niyang ipinakilala sa amin ang ikakasal. Nakangiti nito kaming binati. Siya ay ang apo ng matanda na si Lorena at ang pangalan naman ng kanyang makakaisang dibdib ay si Damian. Maganda at maamo ang mukha ni Lorena, samantalang si Damian naman ay makisig at mukhang malakas dahil makisig ang kanyang pangangatawan. Medyo naging di lang ako naging komportable sa lugar na iyon nang makita ko ang ibang tao na nakatanaw sa amin. Seryosong seryoso ang kanilang mga mukha at tinititigan kami ni kuya mula ulo hanggang paa. Mas nadagdagan iyon nang mapansin kong tila naging balisa si kuya. Bigla nito akong binulungan at sinabing wala siyang makitang mapagkakatiwalaan sa mga taong aming kasama daw doon sa itaas ng bundok. Ganun din naman ang pakiramdam ko, Kuya Bari. Pero dahil nagkahiyaan na, ay sinabi ko na lamang kay kuya na gawin na lang namin yung trabaho. Tapos agad na kaming umuwi pagtapos na. Tatang, ano po bang oras gaganapin ang kasal ng inyong apo? Tanong ko nang wala pa ring paring dumarating para sa kasal ng kanyang anak. Ang totoo niyan ay hindi pa namin alam, iho. Di ba nga, namatay yung pare. Pero meron ng sinundo para magkasal sa kanila. Antay lang kayo saglit, ha? Pagdating ng hapon ay wala pa rin.
Agad na kaming nagpaalam. Tutal, tapos na naman ang ginawa naming pagtulong sa mga gawain. Pero hindi pa tapos ang kasal, mga iho. Hindi pa kayo pwedeng umalis dahil marami pa tiyak tayong gagawin. Hayaan nyo na at dadagdagan ko na lamang ang inyong upa. Gagawin kong doble, mga iho. Ngunit hindi na roon naging interesado si kuya. Sinabi nitong kailangan na namin umuwi dahil mayroong kaming mga alagang hayop na kailangang tignan. Ngunit hindi pa rin pumayag ang matanda. Nagpakita pa ito ng pagkadismaya dahil sa amin. Kaya ang nangyari, Kuya Bari, ay wala po kaming nagawa kung hindi ang muling manahimik. Inalok niya kaming pumasok muna sa isang kubo at doon magantay. Nagantay pa kami ng oras pero wala pa ring mga bisita. Hanggang sa di namin namalayan na nakatulog kaming pareho dahil sa pagod. Madilim na ang gabi nang una akong magising kay kuya. May narinig akong nag-uusap-usap sa labas. Sinasabi nitong wala nang pupuntang pari. Hindi na matutuloy ang kasal. Agad ko namang ginising si kuya at sinabi sa kanya ang aking mga narinig. Bunso, umalis na tayo dito. Hindi ko talaga gusto ang pakiramdam sa lugar na ito. Nagdesisyon na kaming magpaalam kay Lolo Igme. Ngunit paglabas namin ng kubo ay wala na ang mga taong nagkakasayahan sa labas. Wala na rin ang mga banderitas na siyang iniayos kanina. Napakatahimik po ng paligid. Madilim at tanging huni lamang ng mga panggabing ibon ang maririnig na lumilikha ng ingay. Maliwanag rin ang sikat ng bilog na buwan. Habang binabalot ng kaba ang aming dibdib, ay kitang-kita ko ang pagsilip ng takot sa mga mata ni kuya at pagkabalisa sa mga ikinikilos nito. Napahawak ako sa kamay niya at walang kaabog-abog na mabilis naming nilisan ang lugar na iyon. Ngunit naramdaman naming may sumusunod sa amin. Nakarinig kami ng mga pagkaluskos at sigurado akong hindi lang isa iyon. Marami sila. Maraming sumusunod sa aming pababa ng bundok. Kuya, bilisan mo ang takbo. Wala sa loob na wika ko sa kanya. Ngunit ang pagtakas namin ay naabala nang biglang lumitaw sa harapan namin ang isang itim na malaking ibon. Hinarangan nito ang aming daan. Namumula ang kanyang mga mata at matalim na nakatingin sa amin. Mailalarawan ko ang ibon na ito, Kuya Bari, bilang isang ibon ng kamatayan. Pagbaba nito sa lupa ay biglang nagbago ito ng kanyang anyo at naging si Kaigme. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoon. Tinanong nito kami kaagad kung bakit kami tumatakbo at kung bakit namin siya tinakasan gayong hindi pa kami nagpapaalam. Nang walang ano-ano, biglang lumitaw sa iba't ibang panig ng kinaroroonan namin ang kanyang mga kasama. Karamihan sa kanila ay nasa anyong baboy at yung iba naman ay aso. Grabe ang kaba at takot ko ng mga sandaling iyon. Sa isip-isip ko, katapusan namin talaga ito ni kuya. Humahalakhak ang mga iyon at sinasabi nilang uto-uto daw kami. Nahulog daw kami sa bitag ni Kaigme. Hindi totoong may ikakasal dahil si Damian at Lorena ay magkapatid. Ang totoo ay mayroon silang balak sa amin kaya nila kami pinapunta doon. Napaatras na kami ni kuya pero dahil napalilibutan na nga kami ng mga aswang ay inilabas ni kuya ang pangil ng baboy ramo mula sa loob ng kanyang suot-suot na damit. Biglang nagbago ulit ng anyo ang matanda at mabilis na lumayo.
Nagsipulasan din kaagad ang mga kasamahan nito na para bang natakot sa pangil. Nagkatinginan kami ni Kuya. Nagkaroon kami ng pag-asang matatakasan ang kamatayan. Agad naming binilisan ang aming pagtakbo hanggang sa marating namin ang ibaba ng bundok. Pareho kaming hingal na hingal at hinahabol pa rin ang aming mga hininga. Ngunit walang oras para huminga. Muli kaming nagtatakbo hanggang sa marating na namin ang aming bukid. Diretso kaming pumasok sa loob at agad na nagsarado ng pintuan pati na rin ang bintana. Matagal kaming hindi lumabas. Nanatili lamang kami sa bukid at di na kami nakisalamuha pa sa ibang tao. Araw-araw kaming binabalot ng kaba dahil anumang oras ay maaari kaming salakayin ng mga aswang at gawing pagkain nila. Dahil doon ay mas lalo kaming nag-ingat. Wala kaming pinagkakatiwalaang tao at dinoble ang mga panara ng aming bahay. Ngunit isang araw, dumating ang panauhing matagal na naming hindi nakikita. Ang aming ina at ama ay biglang nagpakita sa amin. Humingi sila ng tawad sa amin at sinabing babawi sila sa kanilang mga nagawang pagkakamali. Nagkatinginan lang kami ni Kuya at hindi naman kami Diyos upang humusga para sa kanila. Tao lang kami, kaya't pinagbigyan namin sila. Dahil sabik na sabik ako sa magulang at tuwang-tuwa ko pa silang niyakap. Labis-labis ang saya kong nararamdaman, pero si Kuya nanatiling walang imik. Parang ipinararamdam nito sa dalawa na hindi niya ito tanggap. Ngunit dahil sa nakitang saya ko ay kalaunan pumayag na rin siyang makituloy muna sandali ang aming mga magulang. Pinatawad ko sila, Kuya Bari, maski hindi naman sila tuwirang humingi nito. Pinatuloy po namin sila at pinakain kung ano ang mayroon sa amin. Lumipas ang ilang araw. Napuno ng saya at kulay ang munti naming kubo dahil sa pananatili nila. Nawala pansamantala ang takot namin sa mga aswang. Ngunit isang gabi, naalipungatan ako nang makarinig ako ng marahang pagkaluskos mula sa silid ng aking kapatid. Dahan-dahan akong tumayo at tiningnan ko kung saan ang gagaling ang tunog na iyon na aking naririnig. Hating gabi na po iyon nang makita kong nasa loob ng silid ang aking ama habang sa tabi naman nito ay ang aking inang gising at sumisenyas na nakatingin sa kwintas ni Kuya. Ewan ko ba at bigla akong kinabahan. Bigla akong nagkaideya na baka sila nagpakita ay dahil lamang sa kwintas ng pangil ng baboy ramo. Nakita ko pang nagsinyasan ang mga ito kung sino ang dadampot ng kwintas. Maya-maya ay sinubukan ni tatay na kunin iyon, pero tila napansin kong ito ay napapaso. Nagsapin pa nga ito ng kapirasong tela, saka marahang kinuha ang kwintas. Tay, Nay, ano po bang ginagawa niyo? Bigla akong nagpakita sa kanila at pinigilan ko ang kanilang ginagawa. Dahil doon ay nagising si Kuya. Nabigo naman silang kunin ang bagay na iyon mula sa liig niya. Walang nakaimik sa dalawa. Galit na galit si Kuya at sinugod ang dalawa. Nasuntok nito si tatay, ngunit imbis na lumaban ay tumakbo na lamang sila pareho palayo sa aming kubo. Sinundan namin sila nang hindi nila nalalaman. Sa may paanan ng bundok ay nakita namin ang isang pamilyar na nilalang. Si Kaigme sa anyong aswang nito. Naghihintay ito doon. Pinilit naming lumapit at nagkubli nang di nila kami napapansin hanggang sa marinig namin ang kanilang usapan ng malinaw. Nakita kong napahaplos si Kuya sa suot-suot niyang kwintas, lalo na
nang marinig nito ang pinag-uusapan nila. Ang tunay na dahilan ng pagbabalik nila sa aming kubo ay upang kunin ang mutyang pangil ng baboy ramo. Ganun daw kalakas ang epekto nito sa kanila at lahat sila ay nagkagulo nang malamang nasa amin ang kwintas na iyon. Matagal kaming nagkubli sa puno. Hindi ako makapaniwala na aswang pala ang aming mga magulang. Kitang-kita po ng aking dalawang mata kung papaano sila nagbago ng anyo. Inabot na kami ng ilang oras bago umalis ang mga ito. Saka pa lang kami umuwi. Matindi ang naging pag-iyak ko po noon, pero si kuya ay nanatiling matatag sa kinahaharap naming pagsubok. Kinabukasan ay hindi na ulit naming nakita pa ang aming mga magulang. Lumipas ang ilang oras, balitang-balita sa bayan na may nawawala raw na taong pinaghihinalaang kinuha ng mga aswang. Batid din ng mga taga-baryo ang sunod-sunod na pagkawala ng mga tao sa kanilang lugar. Subalit walang may lakas ng loob na kumalaban sa mga aswang na ito. Hanggang napagpasyahan namin ni kuya na tapusin na ang kanilang pambibiktima. Binalikan namin sila doon. Mula sa itaas ng puno ay natanaw namin ang mga nagsasayawang mga tao sa harapan ng apoy. Pinapatunog nila ang isang tambuli kasabay ng kalabog ng tambol. Nakita namin doon ang aming mga magulang. Siguro ay halos nasa 10 sila na naroroon, nagkakasiyahan at parang walang pakialam sa mundo. Maya-maya'y nanlaki ang aking mga mata. Kaya pala sila masaya ay mayroon na naman silang bagong biktima. Inilabas mula sa isang kubo ang isang dalaga na wala ng buhay. Iyon ang babaeng naiulat na nawawala at hinahanap ng kanyang ama. Ngunit ang kasiyahang iyon ay nagulo nang biglang lumitaw ang isang lalaki na kalaunan ay narinig naming siyang ama ng bata. Pinagmumura nito ang mga aswang at hinamon na ang mga ito ng patayan. May bitbit itong itak, ngunit ni isa ay wala siyang napatay. Dahil 10 ang kalaban ay wala na itong nagawa nang sabay-sabay na sugurin siya ng mga ito. Kalmot at kagat ang ikinamatay nito pagkatapos. Kinain nila ang lalaki at maya-maya nang mabusog ay ipinagpatuloy nila ang piging na parabang walang nangyari. Nagpatuloy din sila sa kanilang pagsasayaw. Maya-maya'y may nakita akong sumungaw na luha sa mga mata ni kuya. Luha na may kasamang galit at labis na pagkamuhi. Nang walang ano-ano'y, sumilay ang liwanag ng buwan nang matanggal ang tumatakip na ulap dito. Mas lumakas ang ginagawa nilang pagtugtog na noon ay may kasama ng hiyawan. Lahat sila ay nakatingala na tila sinasamba ang buwan. Hanggang lumitaw na ang tunay nilang mga hitsura bilang mga aswang. Makakapal ang mga kilay, mahahaba ang mga kuko at nagsisimulang humaba ang kanilang mga pangil sa kanilang mga bibig. Ngunit sa pagbabago nilang iyon ay napagtanto kong lumakas ang kanilang pang-amoy. Sabay-sabay silang napatingin sa punong aming pinagkukublihan. Kuya Barry, grabe ang kaba at takot na naramdaman ko noon. Nasa itaas kami ng puno at muntikan pa nga akong mahulog. Maya-maya'y lumapit na sila at walang ano-ano'y parang narinig kong tumatawa pa sila. Tila pinagtatawa ng kaming dalawa. Ngunit nang tuluyan silang makalapit, ay bigla silang tumigil nang makitang may mga pangontrang nakalagay sa ilalim ng puno. Hindi sila makalapit ng tuluyan at hindi rin nila kami maakyat.
Nagpasalamat ako ng lihim sa kaluluwa ng pari dahil totoong epektibo ang ilan niyang sinabi na mga pangontra ng kanyang lolo noon. Ngunit ang pagdiriwang na nararamdaman namin ay biglang naglaho nang marinig namin ang mabilis na pagaspas ng pakpak at ang pagdapo ng isang malaking ibon sa puno. Kitang-kita namin doon si Kaigme, ang pinuno ng mga aswang. "Bunso, tiradurin mo!" sigaw ni kuya. Agad ko namang kinuha sa bewang ko ang nakasabit na tirador at ang batong inilubog namin sa banal na tubig. Inasinta ko ito at tinamaan ko ito sa kanang mata. Dahil doon, nahulog ito sa lupa na may mga asin. Umatungal naman ang mga aswang nang makita iyon. Gusto nilang tulungan ang matanda na halos di na makabangon sa ginawa ko sa kanya. Ngunit hindi sila makalapit. Iniumang kong muli ang tirador sa katawan ni Kaigme. Bumabaon sa kanyang katawan ang bawat bato na aking pinapakawalan. Iyon ang dahilan kung bakit ito tuluyang nanghina. Nang makitang nangyari iyon sa kanilang leader, ay agad silang nagsipulasan at nagtago na dahil sa takot na sila ang aming isusunod. Ngunit doon sila nagkakamali. Nang itaas ni kuya ang agimat at pinasikatan sa liwanag ng buwan, ay nagsilabasan ang mga ito at muling bumalik sa kani-kanilang mga pwesto. Totoong malakas ang agimat na iyon. Kinilabutan ako ng husto dahil tulala lang silang nakatingin sa amin. Agad kaming bumaba ni kuya at nilapitan namin ang aming mga magulang. Dahil nakapailalim sa kapangyarihan ng agimat, ay pagkakataon na namin iyon ni kuya na tanungin ang mga ito kung bakit nila kami inabandona. Doon namin napag-alaman na hindi nila kami mga tunay na anak. Hindi rin kami magkapatid ni Kuya Lito. At ang mas nakakabigla pa, Kuya Bari, ay nang sabihin ng mga itong ang aking tunay na ama ay ang pari na naging malapit sa akin. Nagkaroon ito ng lihim na relasyon sa kapatid ng kinikilala kong ina. Nabuntis niya ito, ngunit dahil alagad ng simbahan ay di niya ito nagawang panindigan. Kaya pala ganoon siya kabait sa akin dahil alam niya na ako ay kanyang tunay na anak. Hindi siya pinakialaman ng mga aswang maski noong namatay ang kapatid ni nanay sa panganganak. Ngunit nang muli itong gumawa ng ingay at nagpamigay pa ng mga benditadong tubig na galing sa bukal, ay doon na nila napagpasyahang tapusin ang pari. Galit na galit si Kuya Lito sa kanyang mga natuklasan. Inilapit nito ang pangil sa aking ina habang minumura ito. Pagkadikit ng mutya na pangil, agad itong sumigaw ng malakas. Nang inilayo ni kuya ang agimat, ay nag-iwan iyon ng bakas ng pagkapaso. Walang makaalis sa kinatatayuan ng siyam-pang mga aswang. Sino ang tunay kong pamilya? Agad siya namang sinagot ng aming kinilalang ama. Ang tunay na tatay ni Kuya Lito ay walang iba kung hindi ang lalaking sumugod at pinatay nila. Agad siyang nagwala dahil sa galit. Hinubad niya ang kwintas sa kanyang liig at nilapitan isa-isa ang mga aswang. Ang dulo ng pangil ay ginamit nitong panghiwa sa bawat liig ng mga aswang. Napuno ng dugo ang kanyang hawak na agimat. Walang ibang narinig ng gabing iyon kung hindi ang matinding palahaw ng mga aswang na ninanamnam ang sakit mula sa kanilang mga sugat. Hanggang sa tuluyan na silang nawalan ng dugo at namatay kasabay ng pagsikat ng araw. Tapos na
ang aming laban. Matitigil na rin ang pamimerwisyo ng mga aswang na ito. Ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay nanatiling sikreto namin ni Kuya. Hindi namin ito ipinaalam sa baryo. Bumalik kami sa bukid at doon ay nanirahan kami ng tahimik. Hindi na kami nagbenta pa ng tubig na mula sa bukal dahil alam naming wala na namang mga aswang na gagambala sa mga tao. Bagkus ay nagtanim na lang kami ng mga gulay at iyon ang aming naging hanap buhay na magkapatid magmula noon. Mula nang matapos ang labanang iyon sa pagitan namin at ng 10 aswang, ibinigay na sa akin ni Kuya ang kwintas. Ako daw ang totoong nagmamay-ari noon dahil ako ang tunay na anak at mula sa lahi ng babaylang mula sa tribo. Magpas hanggang ngayon, Kuya Bari, suot-suot ko pa rin itong agimat na ito. Sa kasalukuyan ay mayroon na po akong 2 anak at 3 apo. Ang Kuya Lito ko naman ay pumanaw na po. 10 taon na po ang nakararaan. Bagamat nalaman namin ang buong katotohanan ng aming pagkatao ay hindi naging hadlang iyon upang ituloy ang aming nakagisnang relasyon. Nanatili sa aming mga puso na kami ay magkapatid hanggang sa siya ay bawian na ng buhay. Hindi na rin po siya nakapag-asawa kaya wala siyang naiwang pamilya maliban lamang sa akin. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang kwentong ito. Maraming salamat po kung sakaling mabasa po ang aking kwento sa inyong channel. Sana magustuhan ito ng inyong mga taga-suporta. Nakakalungkot man po ang nangyari sa amin ni Kuya noon, pero sana maging inspirasyon kami ng ilan na anumang pagsubok sa buhay ay kailangang lumaban. Muli, maraming salamat po and more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Nardo. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Isang magandang araw po, Kuya Bari, at pati sa lahat ng nakikinig sa ating kwento ngayong araw. Ako nga po pala si Paul, 28 years old at nagtatrabaho sa isang BPO company dito sa Naga. Halos 8 taon ko na ring trabaho po ito at graduate po ako ng education na kurso. Pero siguro ay nagustuhan ko itong linya ng trabaho sa customer service industry. Ewan ko po, siguro sanay lang ako sa puyatan at makipagsagutan sa mga kausap na foreigner. Kaya wala lang sa akin ang araw-araw na stress. Sa ngayon po ay promoted ako bilang TL o team leader ng isang team. Meron akong hinahawakang dosing agent kaya parang tulog na lang ata ang pahinga ko sa trabaho sa sobrang pagkabisi ko. Gigising po ako ng 6:00 ng umaga para pumunta sa opisina. Magtatrabaho ng lampas 10 oras tapos ay uuwi ng 4:00 ng hapon. Magluluto ng kakainin hanggang sa hapunan. Matutulog at gigising ulit para ulitin ang mga ginawa. Para na akong robot na hindi na kailangan pang isipin kung anong gagawin. Ngunit ang ikukwento ko po sa inyo, Kuya Bari, ay tungkol sa naging outing namin nang minsang napagkasunduan naming buong team na mag-swimming sa isang baryong hindi kami pamilyar. Summer po noon. Kakasimula pa lang ng Mayo kaya nanunuot ang init. Kapag nga uuwi ay kailangan todo puwersa ang aircon sa kwarto para lang makatulog ng maayos. May 15 ang araw na napagkasunduan naming lahat. Nagpaalam naman kami sa HR at pinayagan kaming mag-leave ng buong team. Nag-arkila po kami ng isang jeep. Pinsan ng isa sa mga agent ang driver kaya pumayag na ako.
Kanya-kanya ng dala ng pagkain at tent na matutulugan ang bawat isa. Napagkasunduan din namin na hindi magsasama ng kahit sino para na rin sabay ng maging team building ang gagawing outing. Alas 6 ng umaga, nakaalis ang jeep na sinasakyan namin. May mga na-late pa nga at nagsabing susunod na lang daw sila. Sa bayan ng Pasakaw kami magbabakasyon. Halos 1 oras lang ang biyahe at mura rin ang entrance fee at cottage na babayaran. Ang kaso lang, wala sa aming may alam kung saan ang ruta papunta sa dagat na pagbabakasyonan. Kahit ang mismong driver ay walang ideya sa baryo na pupuntahan namin. Sabi ko, tumuloy lang kami. Saka na lang kami magtatanong-tanong kung saan. Di naglaon, itinuro kami ng isang tricycle driver sa Pasakaw papunta sa isang resort na bago pa lamang daw. Konti pa lang ang nakakaalam kaya siguradong malinis at mura ang arkila. Pagdating po namin sa lugar ay tama nga si Manong. Walang ibang sasakyan kung hindi kami lang. Pagpasok namin ay sinalubong agad kami ng mga caretaker. Sinabi ang mga presyo ng entrance at cottage. Pagtapos naming magbayad, pumwesto na agad kami. Malaki ang cottage na napili namin. May ikalawang palapag din para sa mga matutulog at malalasing sa inuman. Noong maibaba ang lahat ng gamit at mga pagkain namin, pinagtulungan naman naming itayo ang mga tent. 3 lang ang nagdala pero wala namang problema. May pwesto pa sa itaas at saka marami naman sa amin ang hindi matutulog mula gabi hanggang umaga. Hindi nagtagal, dumaloy na ang mga alak. Kanya-kanyang kuha ng beer at halo ng alak sa pitsil. Inihaw na ang mga dalang isda at karning baboy. Naglabas ng mga baong ulam. Para pong piyestahan, Kuya Bari, kulang na lang ay video okay at banderitas. Noong medyo dumilim na, saka kami gumawa ng bonfire sa gitna habang nakapalibot kaming lahat. Kanya-kanyang kwento ng masasayang alaala mula noong mga training days pa lamang hanggang makasali sila sa team ko. Sobrang saya po ng usapan, Kuya Bari. Nalaman lang namin na may mga nagkakagustuhan pala sa mga agent ko. Siyempre, ako ang pasimuno ng kantsaw sa kanila. Noong mas lumalim ang gabi ay mas naging seryoso ang mga usapan. Nagkaaminan ng mga hindi pagkakaintindihan. May mga nagkapatawaran. Ako naman po ay masayang nakikita ang mga nangyayari kasi ako na rin yung bilang tumatayong magulang nila sa loob ng opisina. Kahit lasing ay sobrang proud ako sa mga agent ko, Kuya Bari, sa pagkakataong iyon. Sinabi ko sa kanila na itinuturing ko silang lahat na parang tunay na kapatid. At kahit anuman ang mangyari, sila pa rin ang pipiliin kong mga miyembro ng aking team. Siyempre, umabot sa iyakan. Siguro dahil na rin sa alak na dala namin. Para po sa akin, isa iyon sa mga pinakamasayang gabi ng buhay ko. Kung hindi lang sana nangyari kinaumagahan ang isang trahedya na hindi ko malilimutan kahit kailan. 11:00 nang napagpasyahan naming lahat na magsitulog na. Karamihan sa amin ay lasing na rin, kaya mas minabuting ipagpatuloy na lang bukas ang kasiyahan. Kaming mga lalaki ang natulog sa 3 tent at sa itaas naman ang mga babae. Grabe po ang kalasingan ko, Kuya Bari. Umiikot na ang paningin ko kahit nakahiga na ako sa loob ng tent. Di ko na namalayan, agad pala akong nakatulog, dala siguro ng sakit ng ulo pati. Halos 3:00 ng umaga.
narinig ko ang sigawan sa labas. May bumukas ng zipper ng tent, saka ko naramdaman ang pagyugyug ng kung sino sa akin. Agad akong bumangon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Oh, ano nangyari? Tanong ko kay Moon na siyang gumising sa akin. Sir TL, may nangyari po. Oh, ano nangyari nga? Inis kong tanong. Si Alan po. Tumigil ulit siya sa pagsasalita. Uy Moon, ano ba nangyari? Wala akong magagawa dito kung hindi mo sasabihin kung ano. Sir, si Alan po kasi hindi pa kami nakakatulog ni Alan kanina. Balak sana naming maglakad-lakad kung saan. Kaso hindi namin namalayan na medyo malayo na pala kami. Napadpad kami doon sa isang madilim na bahagi. Tapos may sumugod sa amin ng kung ano. Agad akong tumayo at lumabas sa tent, dala ang flashlight. Ginising ko rin ang isa sa mga kasama namin para 3 kaming pupunta sa lugar kung sakaling delikado ang pupuntahan. Bakit mo iniwan si Alan? At saka ano yung sumugod sa inyo? Galit kong tanong. Natakot ako TL eh. Akala ko talaga mamamatay na ako. Kumaribas lang ako ng takbo. Hindi ko po alam kung anong klaseng hayop ang sumugod sa amin. Tumakbo na kaming 3 sa dalampasigan. Tahimik ang paligid maliban sa paghampas lang ng mga alon. Maya-maya'y may narinig kaming sigaw ng kung sino. Oh, si Alan! Nag-aalalang sabi ni Moon. Mas binilisan pa namin ang aming pagtakbo. Sobrang dilim at dahil isa lang ang dala naming flashlight, hindi malabo na matisod kami ng bato o kahoy na nakaharang sa daan. Nang mas lumapit kami sa pinanggagalingan ng sigaw, ay saka namin naamoy ang sangsang na hindi ko maipaliwanag kung ano. Doon lang ako nakaamoy ng ganoong kabahong amoy, Kuya Bari. Itinutok ko ang flashlight sa lugar na itinuturo ni Moon. Muntik na akong maihisa sa lawal dahil sa aking nakita. Naramdaman ko rin ang pagtigil at paghinga ng 2 ko pang kasama. Alam kong pare-pareho kaming reaksyon sa nilalang na nasa dulo ng ilaw ng flashlight. Kitang-kita naming nakaluhod ang isang nilalang sa katawan ni Alan. Balot sa balahibo ang buong katawan niya na humalo na ang kanyang kulay sa dilim ng gabi, kaya para na rin siyang invisible sa paningin kung walang flashlight. Mahaba ang tenga niya, kalbo ang ulo at kulay pula ang nanlilisik na mga mata nito. Mukha siyang paniki na matatagpuan sa mga kuweba. Wala siyang suot na kahit anong damit at ang mga kuko niya sa kamay ay halos kalahating ruler ang haba na kahit laman ng tao ay madali lang sa kanyang wakwakin. Natauhan ako nang tapikin ako ni Moon sa balikat. TL, iligtas natin si Alan. Umiiyak na noon si Moon. Agad akong lumuhod upang kumuha ng mga kabibe at mga batong nagkalat sa dalampasigan. Pinulot ko ang lahat ng kayang magkasya sa kaliwang kamay at buong lakas na itinapon sa direksyon ng aswang. Ganoon din ang ginawa ng 2 ko pang kasama. Umulan ng bato papunta sa nakaluhod na aswang. Lumingon ito matapos tamaan ng ilang beses. Suminghal pa sa amin para ipakita ang mga ngipin niyang para bang mga ngipin ng isang pating. Pero patuloy pa rin kami sa aming pagbato.
Noong tamaan ulit siya sa mukha ay saka lamang ito umatras. Hindi kami tumigil sa pagbato. Pinili namin ang mas malalaki pang piraso. Wala nang nagawa ang aswang. Ibinuka niya ang kanyang mga pakpak sa likod at saka ipinagaspas ito. Itinulak kami ng pwersadong hangin mula sa kanya, kaya kami naman ang napaatras. Pagtutok ko ng flashlight sa aswang ay wala na ito. Inilibot ko sa buong paligid ang ilaw, ngunit naglaho ng parang bula ang aswang. Tumakbo kami. Nilapitan namin ang katawan ni Alan. Humahagulgol na rin si Moon. Naiiyak na rin ako pero pinipigilan ko ang aking sarili, Kuya Barry. Kailangan kong maging malakas bilang team leader ng aming team. Dito na inamin sa amin ni Moon ang relasyon nilang dalawa ni Alan. Ikinuwento niya sa amin na matagal na raw silang may relasyon. Pero dahil nga pareha silang hindi pa umaamin na bakla sa mga pamilya nila, itinago nila ang relasyon nilang dalawa pati sa amin. Gusto lang daw sana nilang maglakad-lakad pero bigla silang sinugod ng aswang sa kadiliman. Alas 5 ng umaga ay dumating na ang mga pulis pati ang ambulansya na mag-uuwi sa katawan ni Alan sa Naga. Hindi nagtagal, hiningan kami ng salaysay kaya ikinuwento namin kung ano ang nakita naming tatlo. Walang nahanap na salarin sa pagpatay kay Alan. Siyempre, paano mo huhulihin ang isang aswang na sa dilim ng gabi lamang kung lumabas? Hindi makapaniwala ang mga pulis sa aming mga salaysayin. Hindi rin namin sila masisisi kung nagdududa man sila sa amin. Sino ba namang maniniwala sa kwento namin? Marahil iniisip nila na mga adi kami at nag-iimbento lang ng palusot para lang makalusot sa isang krimen na nangyari. Halos bumagsak sa akin ang buong mundo at nanlumo po talaga ako, Kuya Barry, dahil namatayan ako ng isang miyembro. Bumaha ng luha ang buong team sa pangyayaring iyon. Pinalaya naman kami ng mga pulis pero under investigation pa rin kami at ang kaso. Kinahapunan, bumiyahe na kami pabalik nang walang nagsasalita ni isa. Tanging hikbi lang ang maririnig mo at pagsinghot. Halos lahat kami, malayo ang tingin. Nag-iisip kung papaano o ano ang nangyari. Hindi ko po alam kung sisisihin ko ba ang aking sarili dahil sa outing na ito. Dahil responsibilidad ko po ang bawat isa sa team ko, kaya wala akong ibang sinisisi kung hindi ang sarili ko. Magpahanggang ngayon po, Kuya Barry, ay hindi pa rin ako nakamove on dahil sa nangyari. Kahit matagal na itong nangyari ay hindi ko pa rin talaga malilimutan ang trahedya na nagbigay sa amin ng matinding gulat dahil lang sa isang outing sa maling baryo. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Hanggang dito na lang po at sana po ay mapiling nyo ring basahin ito sa inyong channel, Kuya Barry. Maraming salamat po. More power po. Lubos na gumagalang, Paul. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry, at pati sa mga nakikinig sa atin ngayon. Sana po ay magustuhan nyo ang ikikwento ko ngayong araw. Ako po si Melchor. Isa po akong tricycle driver. Halos 2 dekada na rin akong namamasada dito sa lugar namin. Ipinamana sa akin ng aking tatay ang ginagamit ko pong tricycle na ginagamit ko naman ngayon para matustusan ang pangangailangan ng aking pamilya. Erlinda ang pangalan ng asawa ko po na housewife lamang at paminsan-minsan
tumatanggap ng mga labada sa kapitbahay. Pandagdag na rin sa ipon namin. Kuya Bari, isa lang po ang anak namin. 10 taong gulang na si Erica ngayon at nag-aaral bilang grade 4 sa elementarya. Matalinong bata po siya at masunurin din. May kinalaman sa trabaho ko ang mga bagay na ikukwento ko po ngayon. Sa tagal ko ba namang driver, naranasan ko na siguro ang lahat ng mga bagay na pwedeng maranasan ng isang namamasadang tricycle. Lalo pa at paminsan-minsang panggabi ako kumakayod. Disgrasya, maraming beses na rin akong naaksidente sa daan. Isang beses may nasagasaan akong batang lalaking tumalsik ng ilang metro sa daan. Siyempre dinala ko sa ospital ang batang lalaki kasama ang nanay niya. Ngunit himalang wala man lang bali o galos na natamo ang bata. Buti na lang at mabait ang nanay ng bata kaya hindi na ito humabol pa ng perang pang-areglo mula sa akin. May isang beses din na muntik na akong bawian ng buhay nang minsang makatulog sa daan habang binabaybay ko ang daan pa uwi. Humipikit-pikit na nga ako, ngunit itinuloy ko pa rin ang pagmamaneho. Sabi ko malapit na rin naman ang bahay. Pero hindi ko namalayan na tuluyan na nga akong pumikit. Nawala ng kontrol at bumangga sa isang puno sa gilid ng daan. Tumama ang ulo ko sa bakal sa harap ng tricycle. Kinailangang tahiin ang gilid ng noo ko sa tindi ng sugat. Nayupi rin ang unahan ng sasakyan ko kaya halos naubos ang ipon kong ipanggagastos ko sana sa unang birthday ng anak namin. Swerte naman at galos lang sa ulo at sira sa tricycle ang inabot ko. Kung mas mabilis daw ang takbo ko, sabi ng mga pulisa, baka mas matindi pa ang tinamo kong danyos. Isa rin sa mga hindi ko malilimutan ay nang mismong maloko ako ng pasahero. Sinakay ko itong pasahero na may 3 mabibigat na karton na inilagay niya sa itaas. Akala ko balikbayan siya. Maganda ang suot. Siyempre naisip ko, swerte. Malaki siguro ang ibabayad dito sa akin. Pagdating ko sa kanila ay kailangan pang pumasok sa iskinita para marating ang bahay. Kaya bumaba muna ang pasaherong ito. Sinabi niyang babalikan na lang daw niya ang mga dala niyang karton. Hihingi lang daw siya ng baryang pambayad sa mga kasama sa bahay. Siyempre pumayag naman ako. Iiwan naman niya ang mga dala niya kaya hindi ako nangamba. Ngunit halos 1 oras na ay hindi pa rin bumabalik ang pasahero. Nasa taas pa rin naman ang mga karton kaya sumunod ako sa eskinita. Nagtanong-tanong ako doon. Wala raw doon ang hinahanap ko. Pagbalik ko ay binuksan ko ang mga karton. Laking gulat ko dahil puro bato at damo ang laman ng karton. Sa galit ko ay hindi na ako namasada pa ng gabing iyon. Pero kung meron talagang karanasan ang hinding-hindi ko po malilimutan, ito ay nang minsang maghatid ako ng isang sugatang lalaki sa isang liblib na lugar. Malamig na gabi iyon. Medyo umaambon pero hindi naman natutuloy bilang ulan. Madalang ang pasahero. Para bang nagsisitago kung saan ang mga ito dahil 1 oras na akong naglilibot wala pa rin akong naisasakay. Dumaan ako sa isang kantong medyo madilim po. Mabagal lang ang takbo dahil baka may malampasan na pasahero. Paglampas ko sa huling poste ng ilaw bago lumiko ay nakita ko itong lalaking nakaupo sa sidewalk. At iwinawagayway ang kamay sa direksyon ko. Pinapara niya ako, Kuya Bari. Huminto naman ako sa harapan niya. "Oh, saan ka, boss?" Tanong ko dito. Hindi man lang ito sumagot, bagkus ay iika-ika itong lumapit.
yumuko at pumasok sa loob ng tricycle ko. Hindi ko na tinutulan. Ito kasi ang unang pasahero ko sa loob ng matagal na paglilibot ko kaya hindi na ako nagreklamo pa. Itinuro niya ang direksyon kung saan kami papunta, palabas ng bayan. Agad kong pinaandar ang tricycle. Naisip ko na swerte, malaki ang bayad kapag sa labas ng bayan ang rota. Wala pang ilang metro ang tinatakbo ko ay bigla kong naamoy ang napakasangsang na amoy na para bang sumuntok sa ilong ko. Pinagsama-samang nabubulok na karne at gulay ang aking naamoy. Halos maduwal na nga ako eh. Boss, saan po ba tayo? Tanong ko muli dito. Matagal siyang hindi sumagot. Maya-maya'y nagwika. Basta ituturo ko na lang sa iyo kung saan ka liliko. Nagtaka naman ako sa sinabi niya. Ewan, madalas ay sinasabi na agad ng mga pasahero ko kung saan sila papunta. Itinuro niya ang kaliwa at agad naman akong lumiko. Nagpatuloy kami sa aming biyahe. Medyo kumukonti na ang mga kabahayan sa dinadaanan naming lugar. Hanggang sa nawala na ang mga poste ng ilaw at naging malubak na rin ang daan. Labas na ito sa ligtas na ruta ng mga tricycle, kaya naisip ko na itigil na ang motor at pababain na ang lalaki. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Boss, saan na ba ito? Labas na kasi po ito sa rota ko eh. Baka hanggang dito na lang kita pwede ihatid. Wika ko sa lalaki. Ngunit hindi siya sumagot. Matagal. Naghintay naman ako. Babayaran kita kahit magkano, sabi nito sa akin. Pero hindi pa rin ako pumayag, Kuya Barry. Naku boss, pasensya na, sorry talaga. Hindi na kasi ligtas sa aming mga driver ang ganitong lugar, boss eh. Tumayo siya at lumabas ng aking tricycle. Palapit siya sa akin. Akala ko ay magbabayad na siya. Saka ko lang napansin ang nanlilisik niyang mga mata. Kulay pula na parang kumikintab na dugo sa dilim. Nakita kong matalas ang mga pangil niya sa bibig. Nakausli ang lampas 1 dosenang ngipin. Napansin ko ring mabalahibo ang mukha niya. Mahaba ang buhok. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang balikat ko. Hindi ako makagalaw sa takot. Nanginig ako, Kuya Barry. Maya-maya'y nagsalita ang lalaki sa garalgal na boses na iba sa boses na narinig ko kanina. Ibibigay ko sa iyo itong 500 sa bulsa ko bilang bayad. Ngayon, nasa iyo ang desisyon. Pwede mo akong isakay at iuwi doon sa amin. Ipapangako ko sa iyong walang sino mang taga rito na kilala ko ang gagawa ng masama sa iyo. Pwede mo rin naman akong iwan dito na sugatan. Pero ito ang tatandaan mo. Sa oras na gawin mo iyon, hindi lang ikaw ang hahanapin ko para gantihan. May mga kaibigan ka, asawa, anak. Nakita ko ang larawan dyan sa lalagyan mo ng barya. Ngayon, ano ang desisyon mo? Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa aking narinig. Halos sumabog ang puso ko sa tindi ng tibok nito. Dumagdag pa ang amoy ng hininga ng lalaki na nagpatindi ng sakit ng ulo ko. Gusto kong dumuwal pero hindi ko po ito magawa. Ano na? Sigaw nito sa akin. Muntik na akong mapatalon sa pagkakaupo ko pero agad din akong sumagot sa kanya.
Boss, sige po, sakay na po kayo. Nangangatal kong sabi sa lalaki. Bumalik sa pagkakaupo ang lalaki. Pinaandar ko na ang tricycle. Hindi ko alam kung ramdam sa pagmamaneho ko ang kaba na nararamdaman ko. Habang bumabiyahe kami, hindi ko maiwasang sumulyap-sulyap sa kanya sa salamin ng tricycle. Nakayuko lang ito. Hawak-hawak ang tiyan niya na para bang may iniinda siyang kung ano. Saka ko lang nakita na duguan pala siya. May sugat ito sa tiyan. Ang daan ang tingnan mo, wag ako. Nagulat ako sa pagsasalita niyang bigla. Agad kong ibinalik ang mata ko sa daan at nagpatuloy sa pagmamaneho. Nang marating namin, Kuya Bari, ang isang sirang waiting shed na may katabing mababang poste ng ilaw, biglang pumara ang lalaki. Lumabas ito. Lumapit sa pwesto ko at ibinigay ang 500 pisong ipinangako niya. Nangangatog naman akong tinanggap ang bayad. Alam kong kulang to sa layo ng binyahe natin at sa takot na idinulot ko sa iyo ngayong gabi. Alam ko, kanina mo pa gusto itanong kung aswang nga ba ako. Ang sagot ko, oo. Isa akong nilalang na kinatatakutan. Pero ipapangako ko sa iyo na kahit kailan hindi ako nambiktima ng tao. Marami nang natakot na tao na tulad mo, pero hindi ko pa nagagawang kumain ng laman ng tao. Ngayon, ikaw na ang bahalang magpasya kung maniniwala ka sa akin o hindi. Ang gusto ko lang sabihin ay ito. Hindi lahat ng sinasabing yung aswang ay mabangis at dapat katakutan. Meron ding mga tulad namin na gusto lamang mabuhay ng normal, tulad ninyong mga tao. Gusto lang sana naming irespeto din kami tulad ng pagrespeto namin sa inyo. Salamat nga pala sa paghatid mo sa akin. Sa totoo lang, niligtas mo ang buhay ko. Matapos ang mahabang pagsasalita, ay agad na umalis ang lalaki. Naiwan akong tulala, Kuya Bari. Pilit iniisip kung anong mararamdaman ko sa mga sinabi niya sa akin. Ibinwelta ko ang tricycle at sinimulan ko ng bumiyahe pabalik. Habang nasa biyahe po ako, nakakapagtakang bigla na lang nawala ang takot ko. Ewan ko ba, may kung anong tumusok sa puso ko sa mga sinabi ng aswang na iyon. Mukhang tama naman siya. Hindi natin dapat husgahan ang mga tulad nila. Gusto rin lang naman nilang mabuhay ng normal na tulad natin. Diretso na akong umuwi, Kuya Bari, matapos iyon. Hindi na ako naglibot-libot pa para maghanap ng pasahero ng gabing iyon. Madalang din naman ang pasahero kaya napagdesisyonan kong magpahinga na lang ako. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng aking asawa. Masaya ko namang inabot sa kanya ang 500 piso at ito ay napayakap sa akin. Maya-maya'y umupo kami sa hapagkainan at hinainan niya ako ng aking hapunan. Habang ako po ay kumakain, Kuya Bari, ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Maging siya ay gulat na gulat at natakot din sa kanyang mga narinig. Ngunit ipinaliwanag ko sa kanya ang punto ng aswang na iyon. Tumango naman siya at sinang-ayunan naman ang aking tugon. Magmula po noon, Kuya Bari, ay hindi na ako gaanong bumabiyahe sa gabi. Ayoko rin namang makasalamuha muli ang lalaking iyon. Takot pa rin naman ako dahil alam kong hindi ordinaryong tao ang pasaherong iyon. Siyempre, naniniguro lang ako dahil may pamilya din ako na naghihintay sa akin araw-araw. Kuya Bari, ito po ang kwentong hindi ko po malilimutan
magpasa hanggang ngayon. Mula noong naranasan ko po iyon, ngayon ko lamang na ibahagi ang kwentong ito. Siguro po dahil naging personal sa akin ang aral na natutunan ko na lahat naman tayo ay mga nilikha ng Diyos dito sa mundo para mabuhay na may respeto sa isa't isa. Isang aral ang aking natutunan at isang matinding kilabot din ang aking nasaksihan dahil lang sa isang pagpara ng isang pasahero na isa palang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming salamat po sa inyo. God bless po and good luck po sa inyong channel. Siya nga po pala, paki-shoutout po ang pamilyang Garcia sa Dau, Pampanga. Lubos na gumagalang, Melchor. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.